tone at the top, ano, kaninyo, madaling sabihin ito pero sa actual, mahirap na yung gagawing fraud audit and dadaan pa sa ibang layers bago isa publiko yung ginawa ng fraud auditor. And then dito, yung binabanggit mo na kung ano ba ang paramdam nung nakatataas, ma'am, hindi naman maitatanggi, di ba, na sa ngayon, di ba, meron tayong chairman at may 2 commissioners, di po ba, ng COA, no? Oo. Paano nga, kapag ang pinag-uusapan din natin ay yung kung may mataas na opisyal ng COA na ang kanyang asawa kontratista. Ang kanyang asawa... Kilala ko ba yan? I mean, ito yung realidad, di ba? Paano kaya yung ganun kung sila naman to magkakakumpare, inaanak, di ba? Ninong mo sa kasal itong dapat mong i-audit, paano kaya pag ganun ang sitwasyon, ma'am? Kaya nga yun ang sinasabi natin na mahalaga yung tone at the top Dahil yan ang mag-i-influence ng attitude ng mga auditors sa baba. Babalikan ko yung madalas sabihin, di ba? Naku, ikaw lang naman ang magpapakabayani diyan. Ay pagdating sa taas ay aayusin naman. Hindi ko sinasabi at wala akong pinaparinggan. Yan ay parating na andyan across administration. Ano? Pero ang isang gusto kong sabihin, Ted, na kakaibang nagawa, although hindi ko alam kung binago ito, no? Noong dati-dati kasi, yung fraud audit report, pinapublish, nakalagay sa COA website, di ba? Ngayon, hindi na. Wala na. Kaya sa akin, mukhang kulang tayo sa transparency dyan. Dahil hindi natin makikita. That's why wala kayong napipick up na masyadong fraud audit reports Opo. Ang nakikita nyo lang yung mga findings ng mga auditors na on the regular audit, no? Yung fraud audit reports, hindi na ipinapublish. Ang problema pa natin, idinediretso sa Office of the Ombudsman. So kung ganito, kung magkontrabahan yung COA at Ombudsman, wala tayong fraud audit report na makikita. Kasi hindi natin nakita yung pinablish sa website ng COA. Pagkatapos ay bigla kunyaring dumagdating sa Ombudsman, nagkaroon din ng areglohan. Wala tayong parinig. Kinauusapan natin lahat ng risk that it can go wrong, di ba? Pagdating sa Ombudsman ay sa fact-finding nila, dinismiss nila. So wala tayong narinig, di ba? Lalo na ang ingay ng politika ngayon. Sana man lang, dumalik tayo dun sa dati ng ating fraud audit report ay naandyan sa website at nang nakikita ng ating mamamayan at nang nasusundan. Kaya marami ho tayong talagang babaguhin Ngayon, wala Hindi pinapost ang fraud audit reports dahil ang sabi nila, hindi pa daw nako-convict, hindi pa na nahuhusgahan, hindi pa na nadidesisyonan yung ay nahuhusgahan na yung mga pangalan ng mga taong nasa audit report. Pero sa United Nations, ang experience namin, nire-redact ang pangalan, di ba? Wag mong i-justify na dahil maraming nasasali na nahuhusgahan. Sa Tory naman, merong mga walang kasalanan na pirma lang ay napapasama dyan sa at napapahiya, etc. But there is another way of doing that. Yun nga yung sinasabi kong reduction. Yung copy na ipapublish mo, redacted copy. But you have the original copy so that the public can monitor. Kasi kung ganyan, walang nakalagay sa COA website, diretso sa Ombudsman. Pag nagkontsabahan yung COA at Ombudsman, remember, parehas na constitutional bodies yan. Mahirap bantayan yan. Wala na, kawawa na ang mamamayan.